Masaya at makulay din ang pagsisimula ng buwan ng Disyembre sa Valenzuela. Inilawan na po ang kanilang Tree of Hope na sinabayan pa ng pagkanta ng magaling nilang choral group. Yan ang tinutukan live ni Obre Carampel. Obre! Mel, kasalukuyan nga nagkakaroon ng fireworks display dito at ngayon nga ay unang araw ng Disyembre kaya naman feel na natin lahat ng Kapaskuhan. Lalo na din sa lungsod ng Valenzuela kung saan sinimulan ng ilawan ang kanilang Tree of Hope. Masaya ang mga taga Valenzuela sa pagbubukas ng kanilang Tree of Hope. Masaya po, and then isa pong magandang pangitain po dito sa Valenzuela. Maganda po, masaya rin po kami. Masaya naman, eto, nagdidiwan tayo, umpisa pa lang. Pinangunahan ni Valenzuela City Mayor Sherwin Gatchalian at iba pang opisyal ng lungsod ang pag-iilaw ng Tree of Hope dito sa munisipyo ng Valenzuela City. Naging tradisyonan ng lungsod ng Tree of Hope lighting ceremony simula pa noong 2004. Taon-taon ay may piling grupo ang pinag-aalayan nito. Ngayong 2011, muling inilawan ang Tree of Hope para sa mga out-of-school youth ng Valenzuela. Ang tatlong Christmas tree ay yari sa mga sanga ng punong kahoy. Sinabayan ang pag-iilaw nito ng pagkanta ng mga awiting pamasko ng iba't ibang choral group. Kabilang na ang Valenzuela City Choral, Our Lady of Fatima University Choral, Regina Sancti Rosary Ansam at Fatima Children's Choir. Kakaiba rin daw ang selebrasyon ngayon dahil kung dati raw ay nag-iimbita sila ng mga artista para mag-perform, ngayong taon puro local performers ang bumubuo ng programa para raw maipakita ang talento ng mga Valenzuelano. About 2 months ago, naglunsad kami ng isang citywide skills training program for out-of-school youth. At ngayong Pasko nito, sila naman ang aming binibigyan ng karangalan. Mel, pagkatapos nga ng programa ay magkakaroon ng gift giving para naman dun sa mga beneficiaries at ito nga yung mga out-of-school youth ng Valenzuela. Balik sa iyo, Mel. Merry Christmas sa mga taga Valenzuela. Maraming salamat sa iyo, Obre Carampel. Mga kapuso, hahanga kayo sa dalawang batang nangangalakal ng basura sa Bulacan. Sa kabila ng kanilang katayuan sa buhay, nagpamalas sila ng katapatan. Nakapulot po ang dalawang bata ng supot na ang laman ay 300,000 piso. Pero hindi sila nasilaw sa halaga. Kanila pong isinoli ang pera at tinutukan sila ni JP Soriano. Gabi ng Martes nang napulot ang dalawang batang sina Jonathan at Gustin ng isang supot habang nangangalakal ng basura sa barangay San Jose, Baliwag, Bulacan. Ang 9 na taong gulang na si Gustin ang nagdala ng supot sa junk shop na pagmamay-ari ni Nanette Osados. Laking gulat ni Nanette at ang dalawang bata nang buksan nila ang supot. Ang laman pala nito, perang aabot sa 300,000 piso. Ayon kay Gustin, nais niyang maibalik sa tunay na may-ari ang pera. Nakita niya ang pera. Tapos, saan nakalagay yung pera? Noon sa may tubo. Nung nakita mo ba yung pera, anong iniisip mo? Ibabalik nyo? Wala raw pangalan at anumang contact number ang supot. Agad daw tumawag si Nanette sa konsehal ng barangay at isinorender ang pera. Ano pong naisip nyo? Bakit hindi nyo po kinuha yung pera? Hindi po amin. Sabi ko, baka po may maghanap. Kaya po, sabi namin, dali na lang namin sa barangay. Natutuwa rin po ako na meron po akong kasang kababaryo na naisuli yung pera. Sa laki na yon. Mabilis na kumalat ang balita sa barangay San Jose tungkol sa 300,000 pisong perang napulot. Kaya sunod-sunod na may nagpunta sa barangay at nagsabing sa kanila ang pera. Pero dahil walang pagkakakilanlan ang perang napulot, inilagak muna ng barangay officials ang pera sa admin office ng munisipyo habang inaalam pa kung sino talaga ang may-ari. Para sa mga ordinaryong taong buong pusong nagsauli ng pera, sapat na raw ang malaman nilang nasa kamay ito ng otoridad dahil hindi raw mapapalitan ng anumang halaga ang malinis na konsensya. JP Soriano, Nakatuto, 24 Oras. Masama ang loob ng ilang premyadong arkitekto dahil tila hindi raw nabigyan ng importansya ng gobyerno ang kanilang disenyong alok para sa rehabilitation ng Ninoy Aquino International Airport. Libre pa naman daw nila itong ginawa. Nakatutok si Rafi Fima. Ang video ito ng pinagandang Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 umani na ng magagandang reaksyon sa mga social networking sites, partikular sa Facebook. Proyekto ito ng National Competitiveness Council o NCC
Katuwang ang tatlo sa pinakamagagaling na arkitekto at designer sa bansa na sina Kenneth Cobonpue, Royal Pineda at Boji Layug. Sina Cobonpue, Pineda at Layug ay mga Filipinong kilala at itinuturing na world class sa larangan ng industrial at furniture design at architecture. Ang disenyo ay libreng ginawa para sa NAIA 1 kasama ang mga opisyal ng DOTC sa pamumuno noon ni dating Secretary Ping De Jesus at MIA General Manager Angel Honrado. Ayon kay NCC Co-Chairman Bill Luz, ngayon ang nakatakda ng simulan ng rehabilitasyon ng pangunahing paliparan ng bansa, nirerespeto daw nila ang anumang desisyon ng bagong pamunuan ng DOTC patungkol sa NAIA 1. We also understand that in the course of their work in analyzing, writing up, and finalizing the complete rehabilitation plans for the facility, the DOTC has consulted other professionals. We also respect this decision as this is within their prerogative, and given the type of project that this is, you really do need to consult a lot of professionals. Ang ginawang disenyo ng grupo ni Cobonpue at Pineda ay nasa kami na umano ng pamunuan ng NAIA at pwede na raw nila itong gamitin. At hindi man daw ito gamitin, nakahanda pa rin silang tumulong sa pamahalaan. They give all their professionalism, time, and effort unselfishly to help the country in their goal to become globally competitive. This Bayanihan spirit, which I see and experience on a daily basis, is what keeps me hopeful and optimistic about our ability as a nation to move forward. Pero hindi mo na may kakailang sumama ang loob ng mga premyadong arkitekto kung ibabasura lang ang kanilang pinaghirapan, lalo pat lahat ng nakakita nito, puring-puri sa kanilang ginawa. I think it's natural for every designer to want to see his design being built, right? So there's of course personal disappointment on our part, but we understand that this is the process, and we look forward that in the future, whatever it is, the country and the people can always call on us. This is something, as Filipinos, it's worth designing for the country. May iba pang proyekto ang mga premyadong arkitekto at designer na katuwang ang pamahalaan kung saan libre nilang ibinigay ang kanilang serbisyo. Pero paglilinaw ng grupo, dahil ibinigay na nilang disenyo sa pamunuan ng NAIA, hindi na sila sasali sakaling ipabid out ang proyekto. Kahapon, bumisita sa NAIA Terminal 1 and 3 ang mga architect at engineer ng Changi International Airport sa Singapore. Ang grupo ito ay naprobang ng gobyerno bilang consultant na magbibigay ng technical assistance sa gagawing rehabilitasyon sa Terminal 1. Aabot daw sa 1.1 billion pesos ang NAIA 1 makeover ayon kay DOTC Secretary Mar Rojas. Sila raw ang napili ayon kay Rojas dahil sa patuloy ng pagiging #1 airport sa buong mundo ng Changi Airport. Bahagi daw ng budget ay mapupunta sa aesthetics at interior design ng Terminal 1 kung saan nagbigay ng input sina Cobonpue. Ayaw pang sagutin ni Secretary Rojas sa ngayon kung ang design ni Cobonpue ang buong gagamitin o ilang bahagi lamang. Ang prioridad daw kasi nila ngayon ay ang structural integrity at electromechanical soundness ng airport at panghuli raw ang aesthetics design. Rafi Tima, Nakatuto, 24 Oras. Samantala, sa inilabas sa pahayag ng DOTC, sinabi nitong nagpasalamat sila sa mga designer na sina Kenneth Cobonpue at Boji Layug at sa arkitektong si Royal Pineda sa pagbibigay ng suwestyon kung paano mapapaganda ang ating paliparan. Ikinatuwa ng DOTC na libreng inalok ng grupo ang kanilang talento at serbisyo. Tuloy-tuloy na rin daw ang rehab plan para sa ligtas at maayos na airport para sa kaginhawahan ng mga mamamayan. Chika Minute! Hindi natapos sa acting ang partisipasyon ni Senator Bong Revilla sa pinagbibidahan niyang Ang Panday 2. Pati pala special effects ng pelikula, personal niyang tinutukan. Ang chikahatid ni Lars Santiago. Umani ng paghanga at palakpakan mula sa mga miyembro ng CREP ang ipinakitang full trailer ng Ang Panday 2. Tuwang-tuwa siyempre ang bida nitong si Senator Bong Revilla Jr. Ipinagmamalaki ni Bong hindi lang ang istorya, kundi higit sa lahat ang visual effects ng pelikula. Everyday ako nakatutok sa studio at para siguraduhin na talagang maganda yung pelikula. At nakikita ko when it comes to effects, sa effects, sigurado, no? Talagang may kukumpira na natin to sa foreign films. Nakasama ni Bong sa press con ang ilan sa cast ng pelikula, katulad ni Philip Salvador, Chris Bernal, Alden Richards, Yogo Singh at Alice Dixon. Humabol si Iza Calzado pagkatapos ng hosting stint niya sa Itbulaga. Mas gusto ni Bong na mag-concentrate sa pagpopromote ng Panday.
pakiusap ni Bong, huwag nang ungkatin pa ang mga nagdaang pangyayari sa kanilang personal na buhay. Maraming pagsubok na dumarating sa buhay natin. Yun nga, pasalamat na lang tayo sa Panginoon. Kung ano man yung mga pagsubok na dumarating, lalagpas din yan. At yung ano man sugat, gagaling din yan. Sa Pasko, may mga binubuo ng plano si Bong at kabilang narito ang paglilibot sa mga sinihan para makasama ang mga manunood ng Ang Panday 2. Positibo pa rin ang pananaw ni Bong sa buhay, lalo na sa Kapaskuhan. Itong industriya natin, dito ako nagmula. Ito ang nagdala sa akin kung nasaan man ako ngayon. Hindi natin pwedeng pabayaan to. Kaya kahit na may nakatarak pa na punyal sa aking dibdib, bubunutin ni Pandayan para mapaligaya lang kayong lahat. War Santiago, updated sa showbiz happening. At yan ang mainit nating chikahan for tonight. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. Lumagda sa kasunduan ng pamanuman ng GMA Network ang Primer Group of Companies at ang mountain climber na si Romy Garduse. At yan ay para sa tinaguriang 7 para sa Pilipino, the GMA 7 Summits Expedition. Aakyatin ni Romy Garduse ang pinakamataas na bundok sa Antarctica. Ito na ang huling bundok para makumpleto ni Romy ang tinaguriang 7 Summits sa mundo. Nakatutok sila La Roque. Naakyat na ni Romy Garduse ang 6 na pinakamatataas na bundok sa iba't ibang kontinente. Isa rito ang pagtahak niya sa Mount Everest noong Mayo 2006, ang tinaguriang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Nitong Hulyo lang, naabot na rin ni Garduse ang Carstensz Pyramid, ang pinakamataas naman sa Australia at Oceania. Pero hindi raw dito nagtatapos ang paglalakbay ni Romy. Kanina, ginanap ang Memorandum of Agreement signing sa pagitan ni Romy, mga GMA executive at mga kinatawan ng Primer Group of Companies para ihatid sa inyo ang muling pagtahak ni Romy sa isang ekspedisyon na mag-uukit sa kasaysayan. Ang pumirma para sa GMA 7 ay ang Chairman and CEO na si Atty. Felipe L. Gozon, President and COO Gilberto Duavit Jr. at ang Senior Vice President for Corporate Services Group, Felipe S. Yalong. Sa panig naman ng Primer Group of Companies, sina Executive Director Johnny Tai at Chief Operating Officer Jackie Quintos ang lumagda. Tinaguriang 7 para sa Pilipino, the GMA 7 Summit Expedition. Aakyatin ni Romy ang Vinson Massif, ang pinakamataas na bundok sa Antarctica. Ito na ang huling bundok para makumpleto ni Romy ang tinaguriang 7 Summits. Magsisilbi naman climbing partner at videographer ni Romy si Levi Nayahangan. Sa Disyembre 23 sila nakatakdang umalis. Hindi man daw masyadong matarik ang tatahakin ngayon, ibang pagsubok naman daw ang kanilang susuungin. Sa Antarctica to, so medyo napaka-unpredictable ng weather. So it's possible na mas kami ron for 15 days or even more. Nakabahan pero excited. First time na gagawin ng Pinoy ito. First time na makakatapos sa 7 Summits. Maging si GMA President at Chief Operating Officer Gilberto Duavit Jr. aminadong hindi madali ang lahat, maging ang paghahatid ng mga balita. Mas komplikado, ibang natural elements. Even the wind chill factor and temperatures are far lower. What Romy is doing is actually talagang it's dangerous, no? So even kami, we want to make sure, and you know, not any ordinary equipment supplier would actually want to do this. Gayunman ika nga, sa bawat pagsubok ay may nag-aantay namang tagumpay. Mismong si GMA Chairman and CEO Atty. Felipe L. Gozon na nagsabi, hindi lang ito isang hamon para kay Romy, kundi para sa sambayanang Pilipino. Gusto natin ipakita sa buong mundo na yung ginagawa ng iba, kaya rin ng mga Pilipino. Well, my best wish is that they take care of themselves and they always go with God. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. Dumating na sa Pilipinas ang international football superstar na si David Beckham. Kasama ni Beckham ang kanyang kapunang LA Galaxy, kabilang na siyempre ang team captain na si Landon Donovan at ang head coach na si Bruce Arena. Nandito sila sa ating bansa para sa isang tinatawag na friendly match kontra sa Philippine Outbound. Bagamat kakagaling lang nila sa isang laban kontra sa national team ng Indonesia kahapon, masayang umarap si Beckham sa mga membro ng media. Todo ensayo naman ang Astros para sa kanilang laban. At
lang po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 24 na araw na lamang at Pasko na. Ang ganda ng parol ng 24 oras. Good